What's up everyone? This is Paolo from Analytics.com, back with another best foot forward video review, and it's from Jordan brand. So bago ang lahat, binili ko to sa isang shoe store online na kilala na, kasi actually matagal na akong bumibili sa kanya. Siguro nakakatatlo o apat na pairs na yata ako na nakakabili sa kanya. At yun ang J&J Foot House. So bago lahat, shout out sa J&J Foot House. Maraming salamat for another smooth transaction. So ano ba yung binili ko? Sabi ko nga, bumili ko ng Jordan shoe. Hindi ito yung number Jordan, sought after na mga Jordan shoes. Pero somewhat related siya dahil sa silhouette na to ay actually composed of 3 silhouettes ng Jordan brand. Ang tawag dito ay ang Jordan MVP. So ito yung box niya, kita niyo naman, yan Jordan MVP. It comes with yung box niya mismo parang sort of free mix na din. So bakit ba Jordan MVP? Kasi ito yung mga Jordan shoes na kung saan nag-finals MVP si Jordan yung sa first three-peat niya. So namely the Jordan 6, the Jordan 7, and the Jordan 8. So papakita ko sa iyo. So ito siya. Ayan. So ang kinuha ko actually yung red kasi nga Jordan tapos nga MVP. So gusto ko yung parang somewhat related sa Chicago Bulls color scheme. Medyo striking to kasi una, red, Chicago Bulls. Pangalawa, Christmas season. So naganap din kasi ako ng sapatos na masusuot sa isang Christmas party. So this is the Jordan MVP. And without further ado, let's go ahead and check out the shoe. Jordan MVP. So gaya ng sabi ko kanina, tatlong Jordan silhouettes ang napili. Jordan 6, actually ito siya, yung tongue. Makikita mo yan dito, yung tongue. So ito yung parang ano siya rubbery. Ayan, rubber tongue ang dating, tapos may parang window siya. Of course, nandito rin yung air unit ng 6. So makikita mo siya dito. Yan. So Nike Air dito sa heel. Tapos mayroon din siyang encapsulated air unit sa forefoot area. Kaso here's the thing. Punta muna natin yung cushioning section na. Ang ginamit kasi ng foam carrier dito is yung katulad din ng foam carrier dati, which is polyurethane midsole. Hindi siya masasabi nating comfortable enough kasi alam naman natin yung foam may iba't ibang density yan, and this one is on the stiff side. Pero siguro kasi ang balak din nila dito is hindi naman talaga siya ipang performance use. That's why ang pinili siguro nila is on the stiffer or the firmer side ng foam. So tapos na tayo sa 6, which is yung air unit at saka yung tongue. Tapos pagdating naman sa 7, ito yung pinaka main panel. So yung paneling niya, mapapansin mo similar siya, is very reminiscent sa Jordan 7. So dun siya nagkumuha ng inspiration. Tapos pagdating naman sa Jordan 8, ito yung pinaka mapasasabi nating familiar na paint splatter dito sa side panel. So yan. At saka meron, ang alam nyo, masasabi natin sa Jordan 8, di ba, meron siyang parang strap or shroud. Tapos mayroon 23 na na-emboss. Dito naman siya nilagay. Yan. So, nandyan siya. Makita nyo parang stamp na 23. So, yun yung masasabi ko na dun siya kinuha. Of course, ito rin yung may pull tab, which I think kinuha to sa 7 yata. Or 8 actually. Yung 8 meron na yung pull tab na. So, yun. Tapos Nike Air ang nilagay nila dito sa likod. So, ito naman yung outsole niya. So, kita nyo naman nagamit ko na siya doon sa party. And yung yung inspiration naman or pinagkuha na naman ito ay sa Jordan 6. Yung upper niya, it's made from nubuck leather. And okay naman siya. So far, na-enjoy ko naman. Ang wish ko lang talaga sana would be yung foam or yung midsole. Kasi sana gumamit na lang sila ng kahit regular Phylon para mas ma-appreciate yung comfort, kumbaga yung comfort part ng sapatos. Kasi while sayang kasi parang hindi mo masyadong maramdaman yung Nike Air units sa forefoot at saka sa heel. Meron siya, pero para sa akin medyo barely noticeable. Malalaman mo siya pag sa apak mo, pag medyo napadiin ka or may konting pressure, yan. For the fit,
ang kinuha ko size 9 kasi hindi ko pa kasi siya nasukat sa store physically. So parang ayoko lang magkaroon ng parang fit issues. So ang pinili ko would be size 9 na. And it runs longer than I expected. So siguro kaya ko pa rin ito kahit mag size 8.5 ako US. So usually 41 ako sa lifestyle, pwede naman. Pero since high top siya, sabi ko sige baka kaya na ng 42 din para enough naman para yung ayoko naman maging parang too restrictive kasi nga may high ankle collar siya. And para sa akin, feeling ko kahit 8.5 size na US, I think Euro 41 na yung counterpart nun. Pasok pa din sa fit. Ito kasi medyo too long for me, pero not naman na not long enough na parang medyo parang clown shoes na ang dating. Pero okay pa rin siya. Siguro yung toe ko nandito dito sa part na to. So a bit longer than I expected. Okay pa rin naman. So siguro kung ako mag-thick socks na lang ako, or better yet kung may chance kayo, you try this pag nakita nyo sa store physically, i-try nyo kung gusto nyo. So nakuha ko to on a lower price point, lower than retail kasi nga medyo unang-una hindi naman to new model, medyo nalabas na siya I guess last year yata. Pero ang nagustuhan ko lang kasi parang it just signifies greatness kasi nga MVP, finance MVP ni Jordan yata tong mga sapatos na to. Yung first three-peat run niya with the Chicago Bulls. So, kumaga nostalgia na rin. So, that's it. Thank you so much for watching. Give this video a thumbs up if you find this video helpful. And of course, like, share nyo sa mga friends nyo. And keep supporting analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.